Ganito pala sa Pakistan mga kapanay pag may bisita. Kung sa atin sa Pinas, pag alam nating may dadating tayong bisita, ay maaga pa lang nagluluto na tayo. Para pagdating ay may maihahain na tayo, di ba? Pero dito sa Pakistan ay kabaliktarhan. Kahit alam nila na may dadating silang bisita, ay hindi pa magsisipagluto yan. Magsisimula pa lang magluto yan pagdating ng bisita. Ako pala ay nagluto ng gelatin. O kabud gelatin lang, hindi ko na nilagyan ng kung ano-ano pa, pineapple o buko kasi wala naman ditong bukong tinda. Nagluluto rin pala ako ng paa ng baka at ipinaluto ko nga sa pressure cooker. Ako nagtimpla pero nung pagsara ng pressure cooker, sila na ang nagluto. Kasi nga, takot ako sa pressure cooker. At ito naman palang hipag ko, ay nagluluto siya ng biryani. Ayan na nga yung bigas, binabad niya na. Tapos ito naman chicken, ay sinangkutsa niya na rin. Pag nagluluto talaga ako ng baka, ay hindi ako gumagamit ng pressure cooker. Kasi nga, natatakot ako. Naririnig ko palang yung tunog, ay ninenervous na ako. Eh kaso, nung 3 days ago kasi, nagpabili ako ng baka sa bayaw ko, paa ng baka sa kalaman. Aba, 7 hours ko nang niluluto. Ay, hindi pa sobrang lambot. Siguro, gurang na yung bakang nabili ng bayaw ko. Kaya inisip ko, pag iluluto ko to, nang hindi ako gagamit ng pressure cooker, ay hindi kakana. Kasi nga, aabutin ako tsak ng siyam-siyam. Taas. Nakaluto na pala ng biryani ang hipag ko. Ganito pala ang pagluluto nila ng biryani dito. Yung kasing natitikman kong biryani sa UAE ay maraming mga onion at kung ano-ano pa. Ito simple lang yung pagluto nila ng biryani. Pero masarap din naman talaga. At ito naman mga gulay, ang tawag nila dito ay salad. Ay, ang ganyan lang. Wala na kung ano-anong ilalagay. Kakainin lang nila na ganyan yan. Tapos, ito naman, roti. Binili lang ng bayaw ko sa labas yan. Madalang na lang silang magluto ng roti dito sa bahay, lalo at matanda na yung biyanan ko. Kaya kadalasan talaga ay bumibili lang sila sa labas. 20 rupees ang isang piraso ng roti. At eto naman pala yung niluto kong paya. Medyo marami pang sabaw kasi dinagdagan nila yung sabaw niyan eh. Bago nila isarado, dinagdagan nila ng sabaw. Hinihigop-higop din kasi nila yan. Eh ako naman kasi ang gusto ko sa paya, yung hindi masyadong masabaw, para malapot-lapot talaga yung sabaw niya. Unti-unti nga ay nakukumpleto na yung laman ng lamesa. Andiyan na rin yung mga pangmalakasan nilang plato, inilabas na. Tignan nyo, may pakandila pa. Malangaw ba? Kumakain na pala yung mga bisita. Dalawa lang pala silang bisita, mag-asawa. Kung natatandaan nyo, yung pinuntahan kong kasala na sabi ko ay nagkatampuhan dahil merong hindi nakakain, ay sila yung bisita namin. Nagluto sila ng biryani. Saka manok. Nagluto rin sila ng manok. Kumakain sila dun sa lamesa, mga hipag ko, at saka nga yung bayaw niya, saka yung asawa. Eh kaso nahihiya ako makiupo sa kanila, pinapaupo ako dun. Sabi, dun daw ako kumain. Eh sabi ko, mamaya na ako kakain, sige kumain na kayo dyan. Pero ang ginawa ko, ayan, dito ako nagtago sa kusina. Dito ako kumain, tumitirik pa yung matahan, no? Ang sarap talaga. Natutuwa nga ako kasi nga, nagustuhan nila luto ko, nilang mag-asawa, masarap daw. Pati yung gelatin na niluto ko ay masarap daw. O, di ba? Ganun sana. Kahit na hindi masarap, sabihin masarap. Pero hindi masarap naman talaga. At saka yung babae, mabait. Laging nakangiti sa akin yun. Tapos, natutuwa siya siguro sa akin. Ewan ko sa kanya. Nanonood daw siya ng video ko. Sabi niya, nanonood ako ng video mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko sa inyo, halos lahat ng angkan ng asawa ko, nanonood sila ng video ko. Kaya pag minsang may chika minute ako, ay medyo ingat ako. Kasi nga, nanonood sila. Mahirap na. Pasensya na pala kayo kung hindi ko sila ma-video ha. Kasi baka mamaya magulat sila eh. Kaya hayaan nyo na kasi iba dito. Lalo na ay medyo liblib na lugar kami. Hindi kami talagang sa city mga nakatira. Hindi pa ba talagang open-minded, hindi pwede yun sa camera. Madalang dito yung pwede sa camera. Mga hipag ko nga hindi pwede sa camera. Eh lalo pa kung bisita. Diba? Kaya hayaan nyo na. Magsawa na kayo sa pagmumukha ko. Pagtyagaan nyo na itong kung kumain ay kasing laki ng ulo ng pusa. Sarap talaga ng sabaw ng payo. Nakita ko, nakain nila yung niluto kong paya. Yung gelatin, hindi ko pa nakikita kung kakainin nila. Nagluto rin kasi itong gelatin. Dito na kumain kasi.
Bibiyanan ko mamaya maghugas ng mga plato. Pero ni Mariam naman, oh. Kanin lang kinain niya, hindi nag-uulam. Madala mag-ulam yan. Mama, inside had this, I see. Gusto mo? Inside, Wala. ala, Mm-mm. na full. Mahilig to sa ano yan. Sa, Yung sa buto. mama, Yung utak sa buto. Ano kasi tawag yun? Yun ang gusto ni Mariam. Kinakain niya yun. mama, inside that. Ala nga, Mariam. Isa full. Kumain ka ulit, oh. Yan nga. Inside that. Sobra sarap ano na. Sobra sarap. Sarap na. Sarap ng luto ko ng paya. Oh, ay, ba't ganon? Kumain na maayos. Tagal tubuan ng ngipin ni Mariam. Ay, walang taon na to. Ay, ba't tubuan ng ngipin? Ano yan, anak? Huwag nang paglaruan niya, baka matapon ka. Ito palang mga nasa plastic ay mga tira-tira ba? Inilalagay ko dyan sa plastic, ipapakain sa aso. Ito na lang yung natira, oh. Buto-buto na lang. Tapos ito yung natirang chicken nila. Tapos ito namang isang nasa mangkok na yan na may isang pirasong laman, ay sabayaw ko yan. Itinabi niya, kakain daw siya mamaya. Ito dami ko nakain, ano. Pero alam niyo, nagutom ulit ako ng gabi. Naghahanap ako ng kanin, wala na, ubus na daw. Pati yung gelatin ko ay lampas kalahati. Ano, ito ang tuwa naman kami ni Usman dahil may natira, dahil kami babanat noon. Tapos ito, tinanong ko kung gusto nila ng tea o coffee. Ang gusto ay coffee daw na walang sugar. Kaya ayan, gawa tayo ng kape.